After the punishing 11th stage, kalamangan ni Mark Galedo kay second running Raymond Lapasa, naragdagan pa. Si challenger number 3 Peter Poli hindi naman nakapuslit pero nakabawas ng kaunti sa kanyang time deficit. Good day sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Ricky Santos, ang inyong karonda. 11 stages down, 3 to go. And the tough and demanding climbs are all done with. Pero bakbakan sa nakatayang mga titulo, hindi pa rin sigurado. Sa general classification, hindi pa rin pahinga si Galedo. Ang race for the team title naman, lalo pang umiinit. Gayong papalapit na sa grand finish sa darating na linggo, ang LBC, Ronda Pilipinas International 2014. Finlagop na, Agolaw Union to Angeles City, 157 kilometers of papetik-petik muna tayo. 9:58 a.m. Ito na ang opening natin sa Stage 12 ng LBC Ronda Pilipinas 2014. Neutral zone ho, 1.8 kilometers, dalawang intermediate sprint. Medyo dinagdagan lang ng konti itong neutral zone para talagang safe sila. Paglabas nitong Agoo, La Union, napakagandang bayan ho. Ito, medyo nagpapatayo ng mga isda. Dying ho yan. I'm dying for the dying. Ito, mabagal pa. Ito naman ang Agoo, La Union to Angeles City, 157 kilometers stage natin. Puro patago ang mga dadaanan natin hanggang doon sa napakagandang lungsod ng Angeles. Kaliwakanan. Motor na di pedal. Hindi ho, nagbibiro lang ho itong ating marshal. Ayun, kinukulit tayo. Flag off na ho tayo, 10:18 a.m. Ito na, umpisa talaga ng karera natin. 65 riders po ito. Tignan mo kagad, gusto nang kumawala ng mga siklista para makakuha ng stage win at least para makasecure sila ng premium salapi dito sa stage 12 ng ating karera. Bilis ng speed, 45 kilometers per hour. Maganda ang lansangan, kanilang binabagtas. Mula sa mabakong konti, eto, pinong-pino na ang kalsadang kanilang dinadaanan. Buo pa rin ang peloton natin hanggang sa mga sandaling ito. Speed nila at 48 kilometers per hour. Nagbabantayan pa ho sila. Tingnan nyo naman, andyan ho, sina Galedo, si Poli, at saka si Lapasa, papasok ng Pangasinan. Eto na, Mangaldan, Pangasinan. Joel Calderon ang nangunguna doon sa mga siklista natin. Kasama pa ang dalawang mga banyaga. 6 ho sila na nangunguna. Eto naman ang peloton, 20 meters lang ho. Maaring kainin pa nito yung mga nangunang 6 na mga siklista na kanina pinakita natin. Papasok ng Mangaldan. 1600 pala natuklasan yung bayan na yan. Ito pa rin ang peloton natin, buong-buo, maliban dun sa 6 na kanina, kinuna natin. Andyan sila Mark Galedo, ayan, ang mga kasama nila, pinipigil ng kaunti itong trangko, leaders ko natin, ayun, kanina, naunguna sila ng about 20 meters, tignan natin kung gaano ang distansya nila ngayon dito sa peloton, 1 minute na, aba, mabagal ho itong peloton na ito, kala humabol sila ng 1 minuto, 6 lang ho yung nandun sa may harap, 6 na po silang magkakasama. Mula sa kaliwa, paling kaagad sa kanan, ang bilis 42 kilometers per hour ang kanilang speed. Malanay, kilometer 201, pero hindi yung kilometro ng karera. Mula sa Maynila yon, 34 kilometers lang sila from the start. Ito pa rin yung mga binabanggit nating leaders, 6 pa rin ho sila. Tuloy-tuloy sa paglalakbay, sina Wu Xingyang, Joel Calderon, Kisoven, at samahan pa natin ng tatlo, Ronald Lomotos, Jerome Bruel, at Oscar Rindole. Ang bilis, 50 kilometers per hour. Si Bruel nangunguna mga kaibigan. Tignan niyo, maunahan ko sandali. Ito ang motor na sinasakyan ko para maunahan natin sila. Abatan niyo lang ako ng konti para makita ko mga siklista natin. Ito yung mga naghihintay sa kanila. Eto na ho, ang Bayambang Pangasinan, mga leaders ito. Patungo na tayo sa sprint number 1, intermediate sprint number 1. Tingnan natin kung sino makakakuha ng 15 points. 5, 3, 2, 1 points. Tingnan natin kung tatawid. Ayun, mga kaibigan. Taga 7-Eleven, Chris Oven, Liu Chinfeng, at Joel Calderon. Samantala, General Carlos Romero Blaze na ho tayo. Sila pa rin mga nangunguna mga kaibigan. Still fast at 48 kilometers per hour. 6 pa rin ho itong mga siklista nasa una. 1 hour and 43 minutes. Si Wood, Joel, si Chris. Dati pa rin ho, si Ronald, Jerome at saka si Oscar Rindole.
Eto, si Joniper Rabina, peloton ho ang hinahatak niya. 6 na po mga siklista. Pero 4 minutes 46 seconds na silang napag-iiwanan ng 6 na kanina ay sinubaybayan natin. Baka tamaan ako dito. Sandali, iwas kayo na konti. Eto na ho ang sprint natin. Second sprint na ho ito, Santa Ignacia, Pangasinan. Yung 6 pa rin natin. Tignan natin kung sino sa kanilang una papasok. Ayun, si Jerome Bruel, Wu Xingyang at saka si Joel Calderon. Nahuli nga itong hagad, naunahan pa siya ng mga siklista. Eto na ho, yung peloton natin. Mga kaibigan, 7-Eleven pa rin umahatak nito, pero mukhang hindi hinahatak eh. Kasi 5 minutes 45 seconds na pag-iiwanan nito. Ibig sabihin ho, patay ang trangko, kaya hindi sila makahabol dito sa mga leaders na to. Humihiwalay na nga itong si Oscar Indole, mga kaibigan. Chris, si Jerome, Wu, at saka si Ronaldo Motos, nandiyan pa rin. Walang natitigpas sa kanilang 6. Jasking kabayo ito, dito pa nagpaawas, sus. Nandiyan yung camera ko. Pero wag nyo nang pansinin niya, yung nginginig-ginig pa itong kabayong ito habang dumadating ng mga siklista natin. Jasking kabayo talaga yan, no? Ito si Ronaldo Motos, Wu Xingyang, at saka si Chris Hubin, Joel Calderon, Jerome Bruel, at Oscar Indole. Sila pa rin, di ba? Ang tagal na ng exposure nito mga siklistang ito. Papasok na tayo ng Tarlac City. 5 minutes and 21 seconds pa rin. Napag-iiwanan natin itong peloton na ito ng mga leader na kanina isinusubaybayan natin. May naman ng kaunti, itong si Peter Paul, Jason Christie, asan sila? Ayun ho, nasa huli, parang papetik-petik. Lalong lumayo, 6 minutes and 45 seconds. Parang walang balak na humabol itong dalawang ito na dati ho, talagang gustong manguna. Ito na yung leaders natin na dapat ay hinahabol nila. Humiwalay na ho si 43, Oscar Indole. Ayan, Oscar Indole pa rin ito mga kaibigan. Tingnan mo distansya niya, about 10 meters behind itong si Wu, Jerome, si Joel, Chris, at saka si Ronald. Pero maabutan kaya siya ng 5 mga siklista ay malapit lang ho. Ito, si Mac Galedo, nasa peloton, nagbabantayan no, at saka pinoprotektahan sila mga taon nila. 5 minutes and 16 seconds. Alam niyo, mahirap na kasi na makaalpas yung mga nakasunod dito kay Galedo dahil baka maungos pa ang oras na kanyang lead sa karerang ito. 12 stages na ho tayo. Mabuti pa, abatan natin sila dito sa finish line kasi nakita ko kanina, 3 na lamang yung mga siklista natin patungo dito sa may finish line. Ito, sa Clarkfield, Pampanga na ho sila, Chris Oben, Joel Calderon, at saka si Oscar Indole in that order. Mabilis ang pagpedal nila, nagtitinganan sila, inaantay na sila mga fans nila. Eto na, papasok na tayo sa last 200 meters, Rendole, Hoben, Calderon. Rendole, Hoben, Calderon. Last 200 meters na ito mga kaibigan, 55 kilometers per hour. Rendole, Hoben, Calderon, mga kaibigan. Tignan natin, nagpapalitan na ng kanilang mga kaibigan. Ito si Hoben, Chris Hoben. Pagkatapos, itong si Calderon at saka si Rendole in that order pumasok na sa my finish line. Samantala, 1 kilometer to the finish. Ito na ho yung peloton natin na napag-iiwanan kanina. Nakakonti silang nakaw ng oras pero mabagal pa rin ang kanilang pagpasok. Red Jersey Group. Wala akong pagbabago sa overall individual standing pero kailangan malaman natin yung placing nila hanggang 20. At least yung stage wins at 20th place dahil may premyo lahat yun. Ito na mga kaibigan, Chris Joven, 7-Eleven Continental Cycling Team. Ang nanalo, Joel Calderon, Philippine Navy Standard Insurance. Pangatlo, si Oscar Indole ng Cebu Galit Team. Ito naman ang overall individual standing natin after 12 stages. Halos walang pagbabago. Si Mark Galedo, Raymond Lapasa, Peter Poli, Felipe Marcelo, George Oconer, Ronald Oranza, Sandy Barranchea, Rustom Lim, Iris Valenzuela at itong si Chris Joven pumasok dahil nanalo siya ng stage. Overall team standings after 12 stages, 7-Eleven Continental Team. Lumaki ang lamang 2 minutes 70 na over PLDT Manila Pro Team, Philippine Navy Standard Insurance, Cycle Line Butuan Mindanao, Road Bike Philippines, Philippine Army, Team Cebu Calit Philippine Air Force, Gusto Continental Team, ang Ujungbu City Cycling Team at Malaysia National Team. Nakakalabing 2 stages na tayo, may natitira pang 2 bago natin malaman kung sino talaga magiging kampiyon sa individual at team sa patuloy nating aksyon sa 2014 LBC Ronda Pilipinas International Edition.